Matatalakay, Lord willing, this coming Lord's Day, ang aking ending or final sermon ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. This is a pastoral letter, and it is vital to remember that the purpose when Apostle Paul wrote this is to encourage the believers ng mga taga-Epeso, and by practice, itong sulat na ito ay maaari ding ma-share sa ibang local church. For instance, if you would read Colossians, Paul instructed the local church sa Colossians na magpalitan sila ng sulat. Kanino? Sa Laodicea. And meron ding sulat sa Laodicea na basahin ng local church sa Colossae. And so this is an encouragement sa mga mananampalataya, an instruction sa mga mananampalataya, a challenge, and also there is a rebuke sa mga Christians doon sa kung sila ay hindi susunod dito. It is not a handbook of Christian doctrine, but dito ay makita natin na punong-puno ito ng pastoral heart, ng pagmamahal ni Pablo bilang pastor sa iglesyang ito. Alam nyo, 3 taon si Apostle Paul namalagi dito sa Ephesus. 3 taon na araw-araw siya ay nagtuturo sa mga Christians dito. At ngayon siya ay perhaps nasa Rome, at nung sinulat niya ito, siya ay bilanggo, nakakulong sa Roma. At makita natin that the very purpose of this, yung pagsulat ni Pablo sa mga Ephesian believers, ay mababasa natin sa chapter 6, verse 21. Nang sinabi niyang, that you also may know my affairs and how I am doing. Tychicus, if my pronunciation is correct, a beloved brother and faithful minister in the Lord, will make all things known to you. When we have started chapter 1 ng Ephesians na ito, makikita natin na talagang napakayaman sa theology ng sulat na ito. And perhaps, sabi ko nga, kahit na nasa last part ito ng kabanata, ng chapter 6, nakita natin yung purpose why Paul wrote this letter. Para malaman ng mga Ephesian believers ang kanyang kalagayan, na siya ay ambassador in chains. Remember, ito yung ating tinalakay last week. Ngunit bagaman siya ay ambassador in chains, ay hindi natin makikita ang kanyang kalungkutan. Siya man ay nakakatanikala, nakakadena, nakakulong, malaya, para kay Pablo, is still the same. Nandun pa rin ang pagkakataon na maipangaral niya at maibahagi ang gospel. At dito sa sulat ni Pablo, ay ang layunin, perhaps ng book or letter ng Ephesians, ay na-develop out of this initial caring pastoral impulse. At kanyang sinabi kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos. And speaking of the grace of God, ay perhaps nakita na natin na ang pinupunto rito ni Apostle Paul is the day-to-day life and fellowship of God's people. Ngayon, alam nyo, ang theology o ang doktrina, kung wala itong pastoral heart, ay masabi natin that this is remote. O theology without love ay hindi ito ang tamang pamamaraan. Because makita natin, a correct theology is God's Word, at ito ay mayroong pag-ibig sa bawat isa. Now, Paul's intention throughout Ephesians is to deliver us from, if I will quote Martin Lloyd-Jones, to deliver us from our morbid
preoccupation with ourselves. Ang mga Kristiyano, kahit sinasabing we love the Lord, pero nangingibabo pa rin yung I love myself. Bukang bibig lang yung I love the Lord, pero ang totoo ay I still love myself. Ito ang point ni Martin Lloyd-Jones, at ito ang peculiar error ng mga Christians, even, nung pinangangaral niya ito, ang sabi niya, even this present 20th century, na ang makita ng mga Kristiyano ay ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi ang first and foremost na kaluwalhatian ng sarili mo. Kaya makikita rin natin dito sa letter na sa Ephesians na ito that Apostle Paul gives us a panoramic and exhaustive understanding of the greatness of our Savior and the salvation He has won for us, and the exalted calling we have in Christ. Ngayon, kung mamulat ang ating mga mata na tayo na mga Kristiyano ay naroon sa exalted calling in Christ, maaaring maging iba ang pananaw natin sa kasalukuyang buhay natin. Again, from Martin Lloyd-Jones, ang sabi niya, what we need primarily is not an experience, but to realize what we are and who we are and what God has done in Christ and the way He has blessed us. As Christians, we so often live like mga kawawa. No? Sabi nga mga spiritual paupers. Actually, when we are spiritual billionaires, we are blessed in Christ. Ang sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians 1 verse 3, with every spiritual blessings in the heavenly places. Ngayon, isipin ninyo, kung kayo ay Kristiyanong totoo, kung kayo ay mga anak ng Diyos, ano yung tinuturo sa salita ng Diyos? That we are joint heirs ni Kristo, na tayo ay may mamanahin, tagapagmana tayo ni Kristo. At ano yung mamanahin natin? Well, ang langit at lupa ay lalang ng Diyos. At itong mga material na bagay na ito ay isa lamang sa ating mga mamanahin. Kaya kung magkaroon tayo ng enlightenment, kung ano ang mayroon ang isang Kristiyano, hindi tayo mamumuhay ng parang kawawa. And we should never forget that the New Testament letters, hindi lamang itong Ephesians, were written to ordinary Christians. Hindi ito sinulat sa mga pastor. Of course, nakita natin yung Timothy, pastoral letters, and Titus, but still, kahit na yan ay tinatawag na pastoral letters, pero ito ay sa focus at ang layunin nito ay itong mga pastor na ito ay mapagtibay at ma-encourage ang local church. Kaya nga sinasabi natin that these epistles, and ngayon tinutukoy ko itong Ephesians, is to establish the Christians in their faith. Pagtibayin palalong kanilang pananampalataya, to warn them against the encroaching deceitfulness of false teachings, of false teachers, and to enrich their experience of Christ, that they share the same struggles and battles that we face. Ngayon, pag binabasa natin itong epistle na ito, yung kanilang problema, kung titignan natin, ay pareho rin na kanilang pinagdadaanan. They had to battle each day against indwelling sin. At walang pinagkaiba sa atin. Totoo, tayo ay mga anak na ng Diyos. Pero meron pa rin tayong minomortify at pinagtatagumpayan at pinuputol ang mga gawang makalaman. At ito ay makukuha sa ating discipleship, sa ating paglago sa Panginoon. At sa mga bagay na ito, ay tayo rin, tulad nila, ay merong seduction, meron ding pagtukso ng makamundong pamamaraan
At marahil, hindi natin nararanasan ang naranasan ng mga Ephesian believers during ng kanilang panahon that they suffered social ostracism. Kapag ikaw ay identified na Kristiyano, ay maaaring pati ang iyong kabuhayan ay apektado. Ang iyong trabaho ay apektado. Maaaring because of this social ostracism, pati material na mga bagay ay isang malaking hamon sa iyo. Meron silang nararamdaman na physical pain sa kanilang kahirapan, at meron din silang mga spiritual pain sa kanilang mga persecutions sa pinagdaraanan. And yet, ang sabi ni Apostle Paul, stand firm. Magpakatibay kayo. Masasabi natin na itong grupo ng mga Kristiyano ito ay parang isang colony, parang isang cluster, o parang isang grupo ng mga mananampalataya. Perhaps we can call it a colony of heaven na itong mga Kristiyano ito. At sila'y napapalibutan ng mga pagano. And speaking of pagans, these are Christ-opposing polytheistic world. Kaya ito ang dahilan ng makikita nating pagsulat ni Pablo sa mga ito. Nabanggit ko na kanina, bago siya sumulat, 3 taon siyang narito sa lugar na ito. Sa Acts chapter 20, sinabi niya ito. At doon sa 3 taon na yon, ay wala siyang tinapon na pagkakataon, kundi ang binuhos niya ang kanyang sarili ng pagtuturo na magiging kapaki-pakinabang at ang kanyang, in fact, anong sinabi ni Apostle Paul? Hindi ako umurong to declare to you, sa mga Ephesian believers, the whole counsel of God. Para bang sa panahon natin ngayon, yung systematic theology, from theology proper, who is God, hanggang sa eschatology, o hanggang sa pagbabalik na muli ng Panginoon. Para sigurong ganun. Pag sinabing the whole counsel of God for 3 years. Kaya ang mga mananampalatayang ito, sa kanilang araw-araw na pakikinig sa turo ni Pablo, ay itong ginamit ni Apostle Paul na narinig nyo ang the gospel of the grace of God. Now in Ephesians chapter 6 verses 21 to 22, one reason, or perhaps even the reason Paul, the apostle, wrote this letter was to let the Ephesian church and perhaps others know how Paul was faring in prison. Malaman nila anong kalagayan ni Apostol Pablo habang siya ay ambassador in chains, habang siya ay bilanggo. In verse 21, I read again to you, so that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are, and that we may encourage your hearts. Si Tychicus ay tinawag ni Apostle Paul na a beloved brother, a faithful minister in the Lord. Katunayan, sino ba ito? Kung hindi marahil dumaan ito sa aking series ng letter ni Apostle Paul sa Ephesians, ay hindi ko rin mabibigyan ito ng pagkakataon na alamin at kilalanin ang taong ito. Well, itong taong ito was first mentioned in Acts chapter 20. Kung masasabayan ninyo ako sa pag-read nyo sa inyong mga Bible, at sa verse 4, makikita ninyo na ang tawag sa kanya, ang description kay Tychicus ay siya'y Asyano. Siya'y isang Asian. Makaka-relate tayo. Asyano rin tayo. At pagkatapos, ang isa pa na mababasa natin bukod sa Acts 20 verse 4 ay sa Colossians chapter 4 verse 7 at saka sa talatang 16. Ngayon, pag tinignan natin ito, Colossians chapter 4 verse 7, ay maliwanag na kilala siya ng mga taga-Colossians at kilala rin siya ng mga taga-Ephesians. Itong si Tychicus.
And so, he was clearly a man highly regarded by Paul. Siya ay entrusted to carry this letter to the Ephesians. At meron din siyang bit-bit na sulat na galing kay Pablo sa mga Colossians. Well, yung mga New Testament scholars ang sabi ay maaring dalawang sulat ito na sinulat ni Pablo. Ang isa ay sa mga taga-Ephesians, ang isa ay sa mga taga-Colossians. Kaya nga, if you would read Ephesians and Colossians, parang parehas. Meron ba kayo napansin na parang merong repetition ng pagsulat? Well, kung tayo ay sumusulat sa isang tao, pagkatapos sa isang tao ng parehong panahon at parehong lokasyon, nangyayari yun. We tend to repeat yung sinasabi natin doon sa una nating sinulat. Kaya, masasabi natin, ito ang description ni Tychicus, and kasama niya si Onesimus sa Colossians. And sino ba si Onesimus? Hindi natin makikilala si Onesimus kung hindi natin babasahin yung sulat ni Apostle Paul sa sulat niya kay Philemon. Ngayon, pag binasa natin ang sulat ni Paul kay Philemon, ay binibigyan niya ng introduction na si Onesimus na iyong slave na tumakas sa iyo. Alam niyo, death penalty yon kung tutuusin. Yung slave na umalis ka sa iyong amo, normally kasi yan ay binili mo, property mo yan, tapos hindi mo tinapos yung iyong term. At paano sila nagtagpo ni Pablo, marahil sa ministry ni Pablo, o marahil nung siya ay nakabilanggo at sinasama itong si Onesimus. At ang sinasabi ni Pablo kay Philemon ay, ngayon, tanggapin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Hindi na bilang isang alipin na pag-aari mo. Maaari natin masabi, sa pagpunta ni Onesimus kay Philemon, kasama si Tychicus. Naalala niyo yung kaninang ating Sunday school about shock absorber? Maaring si Tychicus, kung mainit pa ang ulo ni Philemon, siya ang mamamagitan at siya ang magsasabi na si Onesimus na iyong alipin dati, marahil ninakawan pa siya noon, ay isa ng bagong nilalang. Kaya nga, if we're going to read Colossians 4 verse 7, naulit yung pagsasalarawan kung sino si Tychicus. Ang sabi ni Paul, siya ay isang beloved brother, siya rin ay isang faithful minister. But ganun din ang sinabi ni Apostle Paul kay Tychicus sa Ephesus. Meaning, he was a proven servant of the Lord. Dalawang qualities ang makikita natin. Beloved and faithful. Katunayan, ito dapat kung merong description sa atin bilang mga Kristiyano, ay masabi natin, ito yun. That I am a beloved Christian and I am a faithful minister. Maganda sana kung lahat tayo ay ganun. And also, ito rin ang isang magandang katangian ng tinawag sa gospel ministry. Hindi lamang dahil, alam niyo minsan, magaling siyang mangaral. Kaya niyang himayin ang mga talata. Pero si Apostle Paul, mapapansin ninyo na ang kanyang pangunahing binibigyan ng introduction o description ng tao is the character. Beloved and a faithful minister. What does it mean to be called a brother ng una? Bakit ba siya tinawag na brother? Alam natin, kapag tinawag kang a brother in the Lord, it means that you belong to the family of God. Sa Bible, makikita natin that ang pagtawag, ang isa sa kakaiba na pagpapakilala ni Hesukristo kung sino si Yahweh sa New Testament
ay tinatawag niyang Ama. Narinig natin na sa Old Testament ay napakadalang. Parang dalawa nga lamang na ang Diyos ay tinawag na Father. Pero pagdating sa New Testament, kay Kristo lamang ay kapag siya ay nagsasalita at tinutukoy niya ang Diyos, tinatawag niya itong Father, my Father. Kaya nga, yung panalangin tinuro ni Jesus, our Father. Kaya not only God is often referred to as Father by Christians, at kapag tinawag na Christians, dahil ito ay mga anak ng Diyos. And Christians are brothers and sisters. And therefore, ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay binubuo ng mga magkakapatid, brothers and sisters in the Lord. Si Jesus ay tinawag na natatanging anak ng Diyos. The only Son. Anong tawag sa atin? Adopted children of God. Tayo ang kinupkup o sa ibang Tagalog ay yung inampun. Tayo ay mga adopted children of God. Kaya masasabi natin, a church has marks at ito ay binubuo ng mga magkakapatid. Well, let's allow me to give you a historical background ng early church ayon sa mga church fathers o mga patristic na pananaw pagdating sa kung ano ba ang iglesia. At ang sabi nila, ito ang marks ng church ng patristic days o ng church fathers. That it was marked by oneness, by holiness, by Catholicity, and apostolicity. Ano ang ibig sabihin ng church fathers or ng patristic fathers ng oneness? Dahil the church holds the one gospel. And this unity is manifested in tangible ways such as church members loving one another. And also, during the patristic days, meron na rin silang samahan or sa panahon natin ngayon ay associations ng mga iglesia. Dahil hiwa-hiwalay naman ang iglesia, pero meron silang samahan. At bakit merong ganitong nangyayari na noong patristic days? In order to cooperate with one another. Kaya nandun yung oneness ng definition ng patristic period o ng mga church fathers. Anong definition nila ng holiness? The church is holy because her members have been justified by faith in Christ, and this holiness is manifested optimally in the practice of the membership of the church. Paano tayo naging banal? Hindi dahil sa ating gawa. Tayo ay naging banal dahil sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumawag sa atin, tayo'y inihiwalay ng Diyos, at yung separateness na paghihiwalay na yan, maaring di natin naunawan, ay isang tawag ng holy, mga banal. Hindi lamang we were justified in Christ, pero tayo inihiwalay mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan ng Panginoon. And so there's a separation, at nung tayo ay inihiwalay at tinawag at inaring ganap ng Panginoon, ay naroon ang kabanalan. What does Catholicity means? Na ang church nung patristic period, ang definition nila, that the church is Catholic in that her gospel is universally accessible to anybody at any time and in any place who will believe on the Lord Jesus Christ. Kahit nasaan kang lugar, kahit nasaan kang north, east, west, south ng mundo, universal ay maaari kang mapabilang sa isang katawan sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Kristo. To believe this gospel is to become a part
of the one body of Christ. Kaya sinasabi natin, isa lamang ang katawan ni Kristo. Kahit saang bahagi ng mundo na ikaw ay naroon, ay maaari ka mapabilang sa one body of Christ kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus. At ano ang kahulugan ng church fathers ng apostolicity? That the church is apostolic. Ngayon, pag sinabi nating apostolic, we are not referring sa apostolic succession. Tulad ng ginawa ng Roman Catholic Church na si Pedro ang naging vicar of Christ. At pagkatapos ay may succession na kung sino pa ang mga susunod. Ang Papa ay mga succession. Ang charismatic, Pentecostal, by the way, hanggang ngayon ay may apostol pa rin. Yan nagtatago ata. Ang tawag sa kanya ay hindi apostol, kundi appointed son of God. Para bang tinapat niya kay Kristo. May succession in a sense na siya ang Kristo sa panahon natin ngayon na nagtatago. Nung dumating ang Reformation, inaffirm ng Reformers itong apat na patristic marks of the church. Pero meron silang napansin. Ang kanilang napansin ay tila yung marks na yon ay mas more on the invisible o yung universal church. At nais nila na ito ay matranslate at mabigyan ng tamang liwanag sa visible church, meaning local church. At dito ay sinabi ng mga reformers na kanilang pagdadagdag doon sa apat na marks at kanilang sinabi ang church ay dapat mayroong right preaching of the Word of God. The centrality of the preaching of God's Word. Pero nilagay nila the right preaching. Hindi lang basta mangaral ka na mangaral, church ka na. Dapat tama yung iyong pangangaral, meaning ito ay nakakonekta sa turo ng mga apostol. And second, ayon sa mga reformers, ay ang proper administration ng Lord's Supper and baptism. Dahil nakita nila that itong dalawang ito ay visible representation ng gospel. Ang mga Baptist ay mayroong naidagdag na sinasabi nila na paano natin masasabi na ikaw ay bahagi ng iglesia ng Panginoon. And ang Baptist ang talagang nagbigay ng mas maliwanag na pagtuturo pagdating sa local church. Now, Baptist, yung forebears natin na Baptist, they affirm the patristic and Reformation marks of the church, but insist that the true church is also marked by regenerate church membership. Paano natin masasabi na bago ikaw ay maging member ng iglesia, ikaw ay regenerate, ikaw ay talagang ikaw ay talagang born again. Kaya pumasok dito yung believer's baptism. Hindi sila nagbabautismo nang hindi nagpapahayag ng pananampalataya ang nais na maidagdag na bilang sa lokal na iglesia. So they have to profess that they are believers and then be baptized at maidagdag sa iglesia. Dahil pinag-uusapan natin ay anong ibig sabihin ni Tychicus na siya ay brother. Meaning siya ay kabahagi ng pamilya ng Diyos at ang pamilya ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos at pagdating sa Baptist ay kanilang sinabi na dapat ay bukod doon sa patristic at reformers ay dapat na mayroong regenerate church membership. At ikalawa, merong discipline. A local church must be a disciplined body. Kaya sa Baptist, only believers may be members of the church. At kapag sinasabi nating regenerate church membership,
ito ay nangangahulugan na ang may dadagdag sa bilang ng lokal na iglesia is that mayroong genuine commitment to Christ and the congregation of Christ's people. This is what regenerate membership is. Hindi yung sarili mo, tinitignan mo lang. Mahal ko si Kristo, pero mahal ko rin ang iglesia ang aking kinabibilangan. Kasi, kung mahal mo si Kristo at hindi mo mahal ang iglesia, ito ang tanong ko, kanino ba namatay si Jesus? Ba't ba inoffer ni Jesus ang kanyang sarili? O bakit ba siya napako sa krus? Christ gave Himself para sa kanyang iglesia. Now, kung wala kang pagmamahal sa iglesia lokal, malaking question mark na hindi mo rin mahal si Jesus. Nguso lang yan. So nakita niyo, being a Baptist, mas pinaliwanag ng Baptist kung ano ang kahulugan ng pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Si Mark Dever ay merong sinabi na kung merong pag-iingatan ang isang lokal na iglesia ay ang pagtanggap ng member o ng pagtanggap ng bago maging member. Kung magiging maingat tayo sa admission ng mga miyembro, mababawasan, hindi niya sinabing 100%, ang sakit ng ulo ng iglesia ay mababawasan. Alam niyo yung punto? Dahil if you're a regenerate member, nananasa yung Espiritu Santo, ay anuman ang nangyayari sa lokal na iglesia, at kapag ikaw ay nasa disciplinary process, you will humbly submit. Kasi nakikita mo na this is for your own good. At hindi ito personalang issue. Kaya nga, ang Baptist ang nagbigay ng katuruan sa ecclesiology na masasabi natin that it would directly link to the purposes of the church and its mission. At dito natin talaga makikilala. Alam niyo, minsan, dito magkakakilanlan kung sino talaga ang totoong mga anak ng Diyos. If we have, kung talagang bibigyan natin ng pagpapahalaga ang regenerate membership. Number one, talaga ba siyang born again? Talaga bang naintindihan niya ang gospel? Talaga bang naintindihan niya kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Kasi the fact na nakita mong ikaw ay makasalanan at niligtas ng Diyos at pinatawad ka sa iyong kasalanan at maaari bang hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa? Diba? Kung naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, kaya nga yun ang sinabi ng Panginoong Hesus sa panalangin. Kung hindi ka magpapatawad ng pagkakasala ng iba, paano ka patatawarin? At ito ang puso ng isang kapatid sa iglesia. Ngunit si Tychicus was not only a brother, kundi ang tawag ni Apostle Paul sa kanya, a beloved brother. Meaning, siya'y tanggap at siya'y mahal ni Apostol Pablo. And of course, kung siya ang pinadalhan ni Pablo ng sulat sa Ephesians, pati sa Colossians, ang ibig sabihin, siya rin ay katanggap-tanggap sa Epeso, tsaka sa Colossus. What does it mean to be a faithful minister? Narinig na natin sa Sunday School kanina of what a minister is. Sa gobyerno, kapag ka ikaw ay tinawag na minister, posisyon niya ng mataas. Di ba? I'm a minister. Sa Bible,
Kapag tinawag kang minister, ikaw yung pinakamababa. Kasi you are the servant of all. A minister is a servant. At tinawag siyang faithful minister. Yan si Tychicus. But characteristically, Paul's greater concern in sending Tychicus was that Paul might encourage the Ephesians' hearts. Bagamat siya ay nakakulong sa Roma, pastor pa rin si Pablo. Kahit malayo siya sa Ephesians, makikita natin yung kanyang pagkapastor. Gusto niyang i-encourage ang mga believers doon. Paano ba siya naging pastor? Sabi ko nga, 3 taon siyang nandun. So, tumatag at naitaguyod ang iglesia nung siya'y naroon. Kahit na siya ay itinerant na, lumalakbay-lakbay na, nandun pa rin yung puso niya sa mga sinimulan niyang gawain. Kaya meron din siyang sulat sa Colossians. And the gospel na sinasabi ni Apostle Paul dito is to encourage the believers. And we know that apostles' teaching is always God-centered, Christ-centered. At hindi nawawala sa kanyang turo kung ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Kung minsan akala natin ang gospel ay pang mga unbelievers lamang na sabihin natin sa mga hindi mananampalataya na may mabuting balita. Pero sa sulat ni Apostle Paul dito sa Ephesians, ay makita natin na ang gospel ay hindi lamang para sa mga unbelievers na para sila maging mananampalataya, kundi ang gospel ay para na rin sa mga matatagal na mga Kristiyano. If you would see the context of Ephesians chapter 4 hanggang sa chapter 6, naroon ang turo ni Apostle Paul that Christians, at itong mga Epeso na ito, should live worthy of the gospel of God's grace. At inisa-isa ni Apostol Pablo kung ano ang kahulugan ng living a life worthy of such a great Savior as Jesus Christ. Kung maintindihan natin ang ating kalagayan ngayon, tingnan niyo, how can men and women for whom the Son of God died, whose precious blood has saved them from God's holy wrath, who are now, through Christ's sin-bearing sacrifice, at tinatawag na God's own dear children, na mamuhay ka ng katulad ng pamumuhay ng dati mong pamumuhay. Ngayon, tingnan ninyo, kung maunawaan natin ito, yun ang point ni Apostle Paul. Ang anak ng Diyos ay namatay para sa iyo. Ang kanyang kamatayan, ang siyang nagbayad sa iyong kasalanan, at ang siyang nagtanggal ng puot ng Diyos sa iyo, na dapat ikaw ang umako ng God's holy wrath. At ngayon ay tawagin kang God's dear own children. Bakit mas gugustuhin mo pang bumalik sa dati mong pamumuhay? Tingnan ninyo, ang gospel ay hindi lamang para sa mga unbelievers. Ang gospel ay para din sa mga believers. Because the gospel obliges, even compels, Christian
to live godly lives. Totoo, ng ating kaligtasan is all of God's grace. Wala tayong binayaran. Pero a proper understanding of God's gracious gospel, tayo ay makakaroon ng sigla. Tayo ay, we would compel ourselves. Alam niyo yun, hindi yung dahil sumusunod lang tayo sa pangangaral at dikta ng mga nakakataas, kundi sa atin ay magalak na makakapamuhay o tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo. Sinasabi natin na tayo ay kaisa ni Kristo. That Christians ay merong union with Christ. Anong ibig sabihin nito? It reveals yung ating pagiging Christ-like. At sinabi ni Pablo, be imitators of God. Tulad ng pagsunod ko sa Diyos. Follow me as I follow Christ. Point dito ni Apostle Paul ay yung pagiging Kristiyano natin at bahagi ng pamilya ng Diyos, it obliges us, compels us to live godly lives. Nakita niyo, natalakay na natin kung ano ang iba't ibang mga relasyon na tinuro ni Pablo sa Ephesians. Meron tayong relasyon sa isa't isa bilang magkakapatid, yung one another. Hindi natin tinitignan yung kapakanan lang natin, na ako'y nasasaktan, na ako. At ito ang ating tinitignan, my brother, my sister. Makita rin natin ang relationship pagdating sa pamilya, yung family code. Relasyon ng mag-asawa, relasyon ng magulang sa kanilang anak. And all of this, kung bakit itinuturo ito ni Apostle Paul, ay dahil we are being transformed. At ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang point, ipinakikita ni Apostle Paul na kayong mga mananampalatayang mga taga-Epeso, you need to see the transformative power and grace of the gospel. Sa relasyon niyong mag-asawa, sa relasyon niyong pamilya, sa relasyon niyo sa social, sa trabaho, natalakay na rin natin ito. At maging sa mga nagmamatiyag na mga unbelievers sa atin na naghihintay ng ating pagkabagsak. The gospel of God's grace in Christ comes to change who and what we are. The gospel of God's grace in Christ comes to change who and what we are. Tingnan nyo ang turo ng gospel sa atin ng mga mananampalataya. It recenters our lives in God. It transforms our minds. It fills us hope. Nung ako'y bagong mananampalataya, tinanong ako ng isang pastor, saan mo makikita ang gospel sa Bible? Sabi ko, ang dami. Kinuha ko si Strong's Exhaustive Commentary. At ang daming gospel. No, sabi niya, saan mo makikita ang gospel? Kung maintindihan nyo na. Sabi niya sa 1 Corinthians, chapter 15, Christ has died, Christ has risen, and Christ will come again. Ano bang in a nutshell? Sa gospel,
nandun yung babalik na muli ang Panginoon. And so, dito sa katuruang ito, it fills our hope. Kung tayo ay hirap na hirap sa mundong ito, babalik ang Panginoon. Kung ikaw ay bugbog ng guilt at ng iyong kasalanan, the gospel rescues us from the guilt and power of sin. At sinabi ni Apostol Pablo, pati doon sa mga kaaway na di natin nakikita, na mga tinatawag na principalities and the host of wickedness in the heavenly places. At ano pa ang nagagawa ng gospel? It makes us new creation. Ang sino mang nakay Kristo, bago. Siya'y bagong nilalang. Sa ating society, nakitang-kita natin ang pagkawasak ng sangkatauhan, wasak ang tao, wasak ang pamilya, wasak ang mga institusyon na makikita natin pagdating sa Ebanghelyo. Ito'y makikita sa mga taong sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang bagong pamumuhay, this new life inherent in the gospel was to be manifested in how wives relate to husbands and husbands to wives and children to parents and parents to children and employees or servants to their employers or to masters and masters to servant. Nakita ba natin na ang sinasabi ni Apostol Pablo kung ba't sinasabi niyang si Tychicus ay tinawag niyang a beloved brother and a faithful minister na kabilang at tanggap ng mga mananampalataya sa Epeso at sa Colosas dahil siya ay kasama ng iglesia ng Diyos. Paano ba natin may paliwanag ang iglesia lokal? Well, ang sabi ng isang mangangaral, para daw yung showcase, para yung isang showroom. Sa showroom ay merong glass na papaligid. So, ang iglesia ay parang ganito, isang showroom sa nagmamatiyag na unbelievers. At yung church discipleship at disciplined members at faithful ministers and faithful Christians at beloved Christian, sila yung nagpapalinis ng salamin. Alam niyo, minsan, di ba, salamin kailangan punasan ng basahan. Kasi, minsan, kay ganda-ganda ng showroom sa loob, yung sino-showcase sa loob, hindi naman makita sa labas dahil malikabok at maputik. At kung merong mga mananampalataya ang tinatawag na beloved and faithful. At sa church discipleship, ito yung nililinis ang paligid ng glass window. Sa gayon, ay maging maliwanag ang demonstration ng kapangyarihan ng gospel. In closing, maaaring ito ay patungkol sa missions. Sino ang sinugo ni Apostol Pablo sa Epeso at maging sa Colosas? Ang sinugo ni Apostol Pablo ay ang the best, a beloved brother and a faithful minister. Wala pa tayong misyonero, no? Pero Lord willing, ito maging direksyon ng RGBC na kapag mayroong oportunidad na mayroong church planting work na maaaring konektado sa atin, ay makapagpadala rin tayo ng misyonero. Minsan ang mga churches, ang pinapadalang misyonero ay yung pasaway sa loob ng lokal na iglesia. Magulo yun. Ilabas natin. Unbiblical po yun. Dahil yung gulo niya rito, yun din yung gulong itatanim niya
doon. Tularan natin ang example ni Apostle Paul. Napakalapit ni Tychicus sa kanya. In fact, ang sabi ng ibang Bible scholars na the word beloved brother is among equal. Para bang ito ay kapantay ko. Hindi man lang siya tinawag na apostol, pero kumbaga ay ayoko mawala sa akin ito. Dahil kailangan ko siya. Ito ang nagpapalakas ng aking loob kapag ako'y mahina. And yet, ito ang sinent out ni Apostle Paul. And so, sending missionaries should be sending the best. Sa gayon, ang simulain ng pagtatanim ng iglesia lokal ay maging tama ang pundasyon. Now, I hope masabi natin, sana kahit kalahati matularan ko ang antas ng spiritual growth ni Tychicus. Dahil napakaganda ng kanyang katangian. He's willing to suffer. Siya ay handang maging shock absorber. He's willing to travel. At para sa kanya, ang buhay ay nakasentro kay Kristo. Ito ang Kristiyano. And this is the Christian life. And this is the church life. Na sinasabi natin, Thine be the glory, O Lord. Ang kaluwalhatian at ang kalooban mo nawa ang makita sa aming buhay. Tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita. Salamat sa magandang ehemplo o huwaran ni Tychicus sa amin. Nawagan ito ang aming maranasan na kami man ay mapunta sa ibang lokal na iglesia, ay naroon ang magandang patotoo namin sa kanila. Na kami matawag na mga minamahal na kapatid at matapat na lingkod. Sa ngalan ni Jesus. Amen.